China mga tol, nakatikim na naman ng pagkondena. No, mula naman to sa G7 foreign ministers. No, ang sabi rito sa report mula rito sa Net25, kinundena ng G7 foreign ministers ang mga agresibong aksyon ng China mga kapatid sa West Philippine Sea. No, kita nyo ibang bansa mga tol, nakikita yung mga agresibong galawan ng China at kinukondena nila. Ang sabi rito sa report, ito basahin natin. Kinundena ng G7 foreign ministers ang mapanganib na aksyon ng China sa West Philippine Sea, kabilang ang paggamit ng water cannon at aggressive maneuvering laban sa mga barko ng Pilipinas at Vietnam. Well, matagal na naman nating alam yan at matagal na nating nakikita yung mga ginagawa ng China ngayon mga tol. At dito mga kapatid, makikita natin talaga na hindi lang sa Pilipinas bad record Hindi lang sa Pilipinas masama ang tingin mga tol sa galawang ginagawa ng mga Coast Guard ng China, kundi maging sa iba't ibang mga bansa, mga tol. Etong G7 binubuo to ng iba't ibang mga bansa, mga tol. No, at para sa kanila, yung mga foreign ministers nila, agresibong galawan talaga itong ginagawa ng China, mga tol, no? So ito, isa to sa mga bibigyan natin to ng reaction video ngayon. Samahan ninyo ako. At bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Kinundena ng Group of Seven o G7 foreign ministers ang mga mapanganib at agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa isang joint statement, pinuna ng mga ministro ang paggamit ng China ng mga water cannons, mapanganib na pagmaniobra at ang pagpapadala ng Coast Guard at Maritime Militia sa naturang lugar. Pagpapadala ng militia vessels, pagpapadala ng Coast Guard sa mga lugar na hindi naman kanila. Inaangkin lang nila. Upang manakot at manindak ng ibang bansa laban sa pakikipagsapalaran sa naturang katubigan. Diba? Isa rin yun mga tol, sa alam na ng buong mundo para manakot. Yun talaga trabaho nila mga tol, yun talaga technique nila. Ayon sa G7, ikinababahala nila ang sitwasyon sa WPS dahil na rin sa walang tigil na agresyon ng China, partikular na tinukoy ng mga ito ang ginagawa ng Beijing laban sa mga Philippine at Vietnamese vessels na naglalayag sa rehiyon. Git pa ng grupo na walang legal na basihan ang pag-angkin ng China sa WPS at tila katang-isip lamang. Ouch! Walang legal na basehan at tila kathang-isip lamang, which is true mga tol. Hindi lang talaga matanggap ng China na hindi pala totoo yung dream nila. Ang historical basis umano ng kanilang pagkamkam sa teritoryo ng ibang bansa. Ipinagdiinan ng grupo ang pagtutol sa militarisasyon, pananakot at paghahari-harian ng China sa naturang karagatan. Ang bigat no? Pananakot, paghari-harian ng China sa karagatan na to, di ba? Which is ganun din yung ginagawa nila ngayon sa palibot ng Taiwan. No, pero wag muna natin pakialaman yung Taiwan. Yung ginagawa nila mga tol sa doon sa ginuhitan nilang 10 dash line nila na kathang isip lamang nila mga tol na wala namang basehan sa batas, wala 'Di ba? Mahilig sila sa mga sa mga imagination na tulad ng ganyan, 'di ba? Sa mga pelikula nga nila mga tol, no? Tignan mo yung mga sinaunang pelikula nila, mga nagliliparan yung mga kung fu master doon. Mahilig sila sa ganun. Ang joint statement na ito ay pinirmahan ng mga kinatawan ng Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US at the European Union. Eto pa mga kapatid, meron pa tayo isang balita rito. No? Ito mabilis lang to. Mula pa rin to sa Net25. Ang China at ang Russia nagsagawa ng joint air patrol sa Sea of Japan. Kita mo kapag ang ibang bansa mga kapatid dumadaan dito sa Taiwan Strait, mga tol, gagalit sila. Kapag ang US pumupunta rito sa Pilipinas para makipag-alyansa, nagagalit sila. Para magkaroon ng joint patrol, nagagalit sila mga tol. Diba? Pero tingnan mo tong ginagawa nila kasama Russia. Nagsagawa sila ng joint air patrol. Ba't kaya hindi sila magalit sa sarili nila? Kasi gawain din naman pala nila yan, no? Tapos sa karagatan pa ng Japan, well, panoorin na lamang natin to mga tol. Sa iba pang mga balita, nagsagawa ng ika-9 na Joint Strategic Air Patrol ang China at Russia sa Sea of Japan nitong Biyernes.
Bahagi ang military exercise na ito sa taunang cooperation plan ng dalawang bansa mula pa noong taong 2019. 'Di ba? Ginagawa din naman nila 'to eh. Bakit pag ang Pilipinas at mga kaalyadong bansa ang gumagawa nito, bakit galit na galit sila at sinasabi nilang walang karapatan ng mga third party at parang nagsasagawa lang ng provocation, 'di ba? Nagkakaroon lang ng tensyon, nagdudulot lang ng tensyon yung mga ginagawa nating mga patrol joint military exercises. Samantalang gawain din nila 'to eh. Ayon sa Chinese media, layunin ng Air Patrol na epektibong subukan at pahusayin ang joint exercise at operational capability ng kanilang mga air forces. Walang problema doon, walang may tutol doon, pero sana hindi sila nangingialam pag ginagawa to ng ibang bansa. Samantala, nagprotesta ang South Korea dahil isinagawa ang air patrol ng walang abiso at agarang nagpadala ng fighter jets rin matapos pumasok ang 11 Chinese at Russian aircraft sa kanilang air defense zone. O kita mo, bastos pa. Bastos pa, wala man lang abiso mga tol, o di ba? Ganon sila mga tol. Ganon ang ugali nitong mga to. Wala namang iniulat na karagdagang insidente ang dalawang panig dahil kaagad na lumabas sa airspace ang mga aircraft ng Moscow at Beijing. Di ba? Bastos, di ba? Tinding kabastusan. Well, anyway mga kapatid, dito sa Balitang Pilipinas naman mga tol. Dito, ito, UNTV tayo. May bagong construction ng EDCA site sa Lumbia Air Base sa CDO. No, ito ipinamamadali daw ng Department of National Defense, no? Ang sabi rito sa report, bumisita sina Defense Secretary Gilberto Teodoro at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa ginagawang EDCA site sa Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro. Alright, so sabi rito, target ng Department of National Defense na matapos sa lalong madaling panahon ang pasilidad para magamit na ito sa disaster response operations. Okay, so tuloy-tuloy pa rin ang trabaho mga tol kahit na may nangyayaring mga bangayan, no, dito sa ating bansa sa usaping politika mga tol. Panoorin natin to. Ryan, kailan ba target na matapos ang konstruksyon ng EDCA site dyan? Bernard, target ng Department of National Defense o DND na matapos ang mga konstruksyon sa EDCA site dito sa Cagayan de Oro sa taong 2026. Papaspasan namin yung pag-develop dito kasi kailangan lumipat ang 15th Strike Wing dito. Ito ang home ng 15th Strike Wing. Good. Magiging maintenance base ng 15th Strike Wing, magiging training base ng 15th Strike Wing, at dito ibabahay ang kanilang mga asset. Very good, no? Sana tumakbo rin presidente to si Gibo Teodoro. Malay mo, di ba? May chance. Ngayong araw bumisita sa Lumbia Airport si Defense Secretary Gilberto Teodoro kasama si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. para tignan ang mga pasilidad dito. Bukod sa paglilipatan ng 15th Strike Wing ng Philippine Air Force dito sa Lumbia Air Base, ito na rin ang magiging Joint Command Center ng AFP Eastern Mindanao Command at Philippine Air Force. Mayroon ding warehouse para sa mga sundalong Amerikano kung saan ilalagay ang kanilang mga kagamitan para sa mga disaster response. Dahil dito, mapapadali na ang pagresponde, katulong ang US sa mga kalamidad, lalo na dito sa Mindanao. Very good. Sa kabilang side naman may EDCA site for warehouse for humanitarian assistance and disaster response. Pati rampa para sa ganon makapreposition ang US ng kagamitan para sa disaster response. At madaling na lang ang pagkuha ng goods pag kailangan. Magiging base na rin ito para sa Northern Mindanao Disaster Operation. Ayon kay Secretary Teodoro, gastos ng Pilipinas ang pagpapatayo sa mga pasilidad dito. Kabilang sa mga binisita ngayong araw ang Air Traffic Control Tower, HADR Warehouse Multipurpose Warehouse and Runway at Monolithic Dome.
At yan muna ang latest mula dito. Ayos yan, no? Ito mga tol, ito yung isa sa mga dapat talagang binabudgetan ng ating gobyerno, yung pagde-develop ng mga ganitong klaseng pasilidad, no? Para din naman sa mga sundalo natin kasi sila talaga yung humaharap sa mas matitinding problema ngayon na kinakaharap ng ating bansa, banta ng invasion, banta ng terorismo, 'di ba? Ito, kapag nagkakaroon ng mga disaster, mga kalamidad, 'di ba? Sila rin yung inaasahan natin para tumugon. So kailangan talaga yung mga ganitong mga ganitong mga pasilidad mga tol. No, sana pag dumating ang panahon, no, makita natin ang potential ni Secretary Gibo Teodoro. No, kasi tumakbo na to dati, kaso hindi lang pinalad no. Anyway, bilang isang Pilipino, masasabi mo? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.